na pagsambang may palakpak para po sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Handa na ho ba tayo na atin pong pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Dahil po dyan, let us declare and let us speak to ourselves right now. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Lord, katulad po ng binanggit namin, may dahilan kaya po kami nandito. Hindi lamang po dahil gusto namin makita-kita, na gusto namin mag-awitan, gusto namin po, Panginoon, ng aming po mga puso at ang aming mga espiritu ay marinig po ang inyong pangungusap sa amin ngayong umaga. Kaya dalangin namin, Lord, inyo po nawang buksan ang puso't isip namin at nawa nga, Lord God, maunawaan namin ang mensahe mo sa amin today. Thank you, Lord. Thank you for your blessing and thank you for the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Praise God. Okay. Sino rito ang mayroong kaaway? Sino may Huwag niyo tignan, huwag niyo tignan. Sino may kaaway? Ano ginawa sa'yo? Bakit ka nagalit? Ano meron? Ba't ka nainis dito sa tao na to? At kung ikaw ang masusunod, okay? Anong gusto mong gawin sa kanya? Okay? May kaaway ka, may ginawa sa'yo na hindi maganda, no, na disrespect ka o ichinismis ka, ano ngayon ang gusto mong gawin sa kanya? Siguro gusto mo siyang saktan, gusto mo siyang bugbugin, no, gusto mo siyang gantihan. Siguro yan naiisip natin at hindi yan kakaiba. Actually, normal po yan. Kapag ka hindi mo nga naiisip yan, baka medyo hindi pa nga normal eh. It's very normal nang naiisip po natin kapag ka merong gumawa sa atin ng masama, gantihan po natin ng hindi rin maganda at ng masama. Alam niyo po, maraming iniutos sa atin ang Panginoong Hesus. Pag binasa po natin ang buong Bible, maraming iniutos sa atin, go and make disciples, etc. Marami. Pero alam niyo po, para sa akin, may hirap man yung mga utos na yan, ang pinakamahirap para sa akin na iniutos ng Panginoong Hesus, love your enemies. Ang hirap niyan. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, love one another. Ang dali niyan. Love one another. Kasi minamahal mo siya, edi minamahal ka rin niya, ang dali. Di ba? Mahal mo siya, mahal ka niya, ang dali. Ang saya ng samahan. Pero ang utos ng Panginoon, hindi lamang love one another, yun yung pinaka-basic. Ang pinakamahirap is love your enemies. Napakahirap magmahal ng iyong kaaway. So much so, na ang Panginoon, nung ito ay kanyang itinuro, 2 beses niya itong tinuro. Hindi lamang po katulad ng iba na dinaanan niya lang, tulad ng parable of the sower, no? Dinaanan niya lang. Hindi niya tinuro pangalawa. Ito po, 2 beses itinuro ni Jesus. Sa Sermon on the Mount, at saka sa Sermon on the Plain. 2 beses niya isinermon ito kasi napaka-importante at alam niya po na mahirap. Kung gusto po natin sumunod sa Panginoon at mamahalin natin ang ating kaaway, ano gagawin natin? Paano nga ba mahalin ang kaaway? At yan po yung gusto natin pag-aralan ngayong umaga, ang ating pong pamagat, 6 ways to love your enemies. 6 na paraan para mahalin po natin ang ating kaaway. And I will be reading from the New King James Version. Normally po, Tagalog ang ating pag-aaral. Ngayon po, let me read from English, from the New King James Version, kasi po yung mga wordings po niya is maganda at saka very exact doon po sa Greek literature. Okay, verse 38, Matthew 5:38 to 48. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Sabi ni Jesus, narinig nyo ito ang katuruan sa kapaligiran natin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ito ang kanilang paraan para sabihin na ito yung acceptable norm of righteousness. Kapag kami ginawa sa'yo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Acceptable po yun noong time ni Jesus. But, tuloy natin, verse 39. But I tell you not to resist an evil person. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong gantihan ang masamang tao. But whoever slaps you on your right cheek, kung sino man ang sumampal sa'yo, sa kanang pisngi, ano raw? Turn the other to him also. Iharap mo rin, pati yung kaliwa. Pahirap ng pahirap. Ang turo na ito ni Jesus. Verse 40, if anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. Kung mayroong gusto magdemanda sa'yo,
isasakdal ka para makuha yung damit mo, bigay mo pati yung jacket. No? Ibang klase talaga ang maging Christian. Verse 41, and whoever compels you to go 1 mile, go with him 2. Kung merong pipilit sa'yo na pagbuhatin ka ng 1 milya o 1 kilometro o mahigit pa, gawin mo ng 2. Wag mo nang gawin 1 milya lang. Doblehin mo na, make it 2. Verse 42, give to him who asks you, okay, magbigay sa humihingi, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. Ano Tagalog niyan? Yung nangungutang daw sa'yo, pautangin mo. Ang hirap talaga maging Christian. Kung hindi nagbabayad. Okay, tuloy lang natin, mamaya. Verse 43. You have heard that it was said, ito na naman yung kasabihan ng kapanahunan nila na katanggap-tanggap. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kapitbahay, pero kamuhian mo ang iyong kaaway. Katuruan po ito na acceptable. Itinuturo po ito sa templo, sa tabernakulo noong kapanahunan nila, Jesus. Verse 44, but I say to you, love your enemies. Very revolutionary ito pong teaching ni Jesus na ito. Hindi po itong normal, hindi po itong katanggap-tanggap. Kabaliktaran ito. I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Grabe, kung ano na ginawa sa'yo, no? Hated you, spitefully use you. Verse 45, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. 46, for if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? Di ba ganyan din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis, mga parisayo at mga publikano? 47. And if you greet your brethren only, kung binabati mo yung mga kakilala mo lang o kaibigan mo lang, what do you do more than others? Anong ginawa mo kakaiba? Pareho lang yun. Do not even the tax collectors do so? Gawain din niya ng mga makasalanan. Verse 48, therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Parang bumigat ang dibdib ko doon sa binasa ko na verse na yan. Parang binasa pa lang natin, parang ang hirap naman ito, Lord. Akala ko ba saya-saya lang tayo, kain-kain lang tayo rito? Meron palang love your enemies na ganyan. Sino ba muna ang mga enemies natin? I-define muna natin. According dito sa binasa natin, who are your or our enemies? Una po, our enemies are those who mistreat you. Your enemies, those who mistreat you. Sabi sa Matthew 5:39 to 42, whoever slaps you on the right cheek, sumampal daw sa'yo, sinasampal ka. No? Anyone who sues you, yung sinasakdal ka. Sa 41, whoever compels you to go 1 mile, ito yung mga enemies daw po natin. Yung mga sinasaktan po tayo. Yung mga minamaltrato tayo. O yung mga gumagawa sa atin ng masama. Yung mga sinasaktan ka physically, enemy mo yan. Yung asawa mo, binubugbog ka, no? Enemy mo yan. Yung mga nananakit sa'yo, kapag ka sinasalbahe yung mga gamit mo, ginagasgasan yung kotse mo, binabasag yung mga gamit mo, yung cellphone mo, binabato, enemy mo yan. Kapag ka sinasaktan ka physically. Also, kapag ka sinasaktan ka verbally, enemy mo rin yan. Iniinsulto ka, pinapahiya ka, hindi mo friend yan. Ba't ka iniinsulto? Ba't ka pinapahiya? Also, those who hurt you emotionally. Yung sinasaktan ka na naman. Kanina physically, madali lang yan eh. And then sinasaktan ka verbally. Now, emotionally, sinasaktan ka. No, yung, mahirap magbigay ng example lang ganyan. No? Pero alam nyo na yun, emotionally. And meron pang isa pang huli na binanggit si Jesus dito, na enemy mo, yung sinasaktan ka rin financially. Kasi sa bandang huli, may perang pinag-uusapan dito eh. Kaya sabi sa verse 42, give to him who asks you, and from him who wants to borrow money from you. No, kasama yung nanghihiram daw sa'yo, kasama doon sa kategory na
sinampal ka, sinakdal ka, taka yung ano pa yung pangatlo, yung pinilit ka na gawin ang hindi mo namang gustong gawin, at yung nanghiram sa'yo na ayaw rin namang magbayad sa'yo, kasama po siya doon sa category ng enemies na binanggit ni Jesus dito. Okay? These are our enemies. Tuloy po natin. Matthew 5:43 to 44. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Okay, isa-isahin po natin to. But I say to you, verse 44, love your enemies, bless those who curse you. Yung mga sinusumpa ka, yung mga minumura ka. No, pag nadidinig yung pangalan mo, napapamura, o nagalit talaga sa'yo, enemy mo yan. Sino pa? Bless those who curse you, do good to those who hate you. Ano ba yung hate? Namumuhi. Mga namumuhi sa'yo. Pray for those who spitefully use you, ginagamit ka, and persecute you. So who are our enemies? Those who curse you. Okay, kasama po yan. Yan po yung pangalawa natin. Yung mga nagmumura sa'yo, sasabihan ka ng masama, these are your enemies. Pangatlo, those who hate you. Yung mga kumukulo ang dugo. Yan, meron tayo sa PowerPoint yan. Pakilabas natin. Those who hate you. Letter D, those who use you. And panghuli, letter E, those who persecute you. Ito po yung mga enemies natin. And vice versa. Ngayon, kung ikaw naman yung gumagawa nito sa iyong kapwa, edi ikaw yung enemy itong kapwa na ito. So, are we guilty? Pastor, bakit ko naman mamahalin ang kaaway ko? Ginawa na nga ako ng masama, mamahalin ko pa. Saan namang universe okay yan? Saan namang universe acceptable yung pangyayari na yan? Why love your enemies? Bakit kailangan mahalin natin ang ating mga kaaway? Kasi po, look at this, Matthew 5:45. Tignan nyo itong verse na ginamit dito. Love your enemies that you may be sons of your Father in heaven. Bakit daw natin mamahalin ang ating kaaway? Para tayo ay maging anak. Tagalogin natin, Matthew 5:45. Upang kayo ay maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Tapos ang usapan, bakit mo mamahalin yung kaaway mo? Para maging tunay ka na anak ng iyong Ama na nasa langit. Ang daling sabihin anak ako ng Diyos. Ang daling sabihin, Christian ako. Ang daling sabihin, umattend ako ng church, nagba-Bible study ako, nakikipray pa ako, kumakanta pa nga ako, nag-worker pa ako. Ang tanong, meron ka bang love your enemies? Pagdating sa enemies mo, Christian ka, pero pagdating sa enemies mo, nagiging, ano ka, sabihin ko sana, demonyo, pero hindi ko sabihin. Pagdating sa enemies mo, nagiging non-Christian ka bigla. Bigla ka hindi Christian. May mga Christian pa, nahuhubad pagka-Kristiyano ko Nawawala pagka-Kristiyano ko dahil sa tao na yan. Nako, normal na salita po ng mga Christian yan. Hinuhubad ang pagka-Kristiyano, so hinubad mo rin ang kaligtasan mo. Hindi ka na rin Christian, hindi ka na rin saved. Kasi hinubad mo yung pagka-Kristiyano mo nung nagalit ka. So bakit daw po kailangan mahalin ang ating kaaway? Because loving your enemy proves who your real father is. Pinapakita nito, sino tatay mo? Di ba? Kaya nga sabi, eye for an eye. Yun ang justice nila Eye for an eye, tooth for a tooth. Pagka yun ang ginagawa natin, hindi Diyos ang tatay mo. Sino tatay mo? Yung mga gumagawa nun, yung mga Pariseo, yung mga pagano, yun ang kanilang batas. Pag yun ang batas natin, di yun ang tatay natin. Pero yung tatay natin, iba ang batas. Ang batas ng tatay natin, may kaaway ka, mahalin mo ang iyong kaaway. Ganun talaga Yun ang pamilya natin Yun po ang ugali ng pamilya natin. Di ba may pamilyang ganyan? Yung pamilya, mahusay tumugtog yung tatay, pati yung mga anak, mahusay tumugtog. Di ba talagang namamana ng mga anak yung ugali ng kanyang tatay. So kung tayo po ay mga anak ng Diyos, gayahin natin at manahin natin ang ugali ng tatay natin. Uulitin ko yung tanong kanina introduction, may kaaway ka ba? Kung may kaaway ka, mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? Hindi ako may sabi niyan. Yan yung pinag-uusapan po natin ngayon. Love them as, ang ginamit po na Greek word dito is agape. Alam naman natin maraming words for Greek, di ba? Merong eros, romantic love, or even erotic love.
Merong, ano pa ba, storge. Ito yung family love. Phileo, ito naman yung brotherly love. Alam natin yung tatlong yan, ano lang yan di ba? Mahal mo siya dahil girlfriend mo siya. Yung pangalawa, storge, mahal mo siya kasi nanay mo siya. Yung pangatlo, mahal mo siya kasi kapatiran mo siya or friend mo siya. Pero may panghuli, agape. Yung agape love na yan is all-encompassing. Itong ginamit na word dito, sabi po dito, agape your enemies. No, hindi agape is your enemy. Hindi, mga anak ko dyan, minsan nag-aawa yan No, hindi agape is your enemy. Agape your enemy. Mahalin mo ang iyong kaaway in an agape way, sa paraan ng maka-Diyos, sa paraan na unconditional. Ito pong utos sa atin ng Panginoon. Loving your enemies have rewards. No, hindi lamang naman po napapatunayan na tayo anak ng Diyos, may reward din naman yan. No, meron din naman tayong incentive. Balikan po natin yung verse 46 ng Matthew 5. Sabi rito, tinagalog natin, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Okay, tignan natin yan. Kung ang nagmamahal sa iyo, ang siya mo ring mamahalin, wala ka na daw aasahan na gantimpala. Kasi yun naman minahal mo, minahal ka rin. So, yun na yun. Wala naman talagang kahirap-hirap magmahal sa tao nagmamahal sa iyo. Actually, yung tao nga hindi mo mahal, pero minamahal ka niya na minamahal. Mamaya, mahal mo na rin siya. Ang daling mahalin yung tao na mahal tayo. Pero yung tao na ginamit kanina, who curse you, who hate you, who use you, who persecute you, who maltreat you, ang hirap mahalin. Kaya ang hirap maging Christian talaga. Kung sa sarili lamang po natin, kung wala ang tulong ng Holy Spirit, nako, bokya tayo lahat. Hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. So may reward naman po yan. Hindi binanggit dito kung anong reward. Siguro kung cash, ang dali magmahal, no? So sinabi ni Lord, pag minahal mo ang iyong kaaway, bibigyan kita ng 100,000 kada kaaway. Ang daling magmahal siguro. Pero may reward na binabanggit ang Panginoon. Hindi lang sinabi rito kung ano yon. Pero meron. Maniwala po tayo. So, when you love your enemies, it shows that you are a Christian. Show that you're a Christian by loving your enemies. Pumupunta na po tayo sa mas mahirap na bahagi ng Christianity. Minsan po kasi pag tinanong mo, Christian ka ba? Oo. Bakit? Nagsisimba ko Parang tapos na ang definition ng pagka-Christian. Na Christian ka ba? Oo. Bakit? Nagbabasa ako ng Bible Oo, may Bible study ako. Parang tapos na yung definition ng pagka-Christian. Hindi ito ang mas mabigat na definition ng pagka-Christian. No, we love our enemies. Ulitin ko. May kaaway ka ba? Okay. How to love your enemies? Meron po tayong 6 ways to love our enemies. Okay, pastor. Sige, kanina ka pa dyan. Okay, game. How do I love my enemies? Unang-una po, Matthew 5:47, greet them. In Tagalog, batiin mo daw. Napaka-basic, no? Ang galing, at least ang Bible, madali. Napaka-basic. Matthew 5:47. And if you greet your brethren only, what do you more than others? What do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Ayan, sabi sa Bible. Ano raw dapat gawin? Batiin mo man lang. Ang dali niyan. Okay, wala ibang pinapagawang medyo mahirap. Batiin mo man lang daw. Be the first to greet. Paano daw? Tanguan mo. Nagkasalubong kayo. Diba? Taasan mo ng kilay. Ilang muscle ang gumana nung tinaas mo yung kilay mo? Diba? Tanguan mo. Madali, mahirap. Madali. Pero kung ma-pride ka, mahirap. Diba? Minsan, nagkatinginan kayo. Sa halip na isang kilay ang tumaas, dalawa bumaba. Gumanon. Nagdikit yung dalawang kilay. Mas maraming muscle yun. Mas mahirap gawin yun kaysa isang kilay lang yung tumataas. Pero sabi po dyan, kapag may kaaway ka, makakasalubong mo, makikita mo, diba? Greet. How? Sa kilay, okay? Sa mata, sa tango, sa kaway, kawayan mo man lang siya, or kung kaya mo, batiin mo, hi. Good day. Kung kaya po natin. Pero yun ang pinapagawa sa atin dito It's not an option. So, ang tanong, kaplastikan ba yun? Di ba, Pastor, kaplastikan yun? Kapag ka siya ay
Ayoko naman batiin. Pero dahil sabi sa Bible na batiin ko, babatiin ko na. Is that hypocrisy? Or is that maturity? You tell me. Yun yung mga ayaw sumunod sa sinasabi ng Bible, sasabihin, ka-plastikan lang yan. Hindi ako plastic. Sabihin ng iba, napaka-hypocritical naman yan. I'm not a hypocrite. Kung ano ako, kung ano nararamdaman ko, yon ang makikita mo. So, I hate you, kaya papakita ko sa'yo, I hate you. Pero hindi yun ang sinasabi ng Bible. It is maturity, mga kapatid. Kung kaya mong batiin yung kaaway mo, that is spiritual maturity. Kasi hindi mo kayang gawin yan kung ikaw lang. Sa tulong ng Diyos, magagawa mo yan. So next time na meron po tayong kaaway, isipin mo, part ito ng Christian life. When we mature, binabati natin yung kaaway natin. Nakasalubong kayo sa jeep. Alam niyo, nangyayari yan eh. Nakasakay ka sa jeep. Pag sakay mo, nandun yung kaaway mo. Aba, yung leeg mo, bali, nakaganyan. Tapos siya rin naman, yung leeg din niya, dun. Nakapaling din naman sa kabila. Ayaw magtinginan. Kaya pagbaba niyo tuloy ng jeep, nakaganyan kayo pareho. Stiff neck kayo pareho. No, kasi nga, kahit na nangangawit na, ayaw pang ipaling doon sa kabila. Maski sa church, nangyayari po yan. Magkakasalubong sa CR, alam niyo naman yung CR natin, di ba? Ang daanan, halos magkakasalubong kayo. Papunta ka ng CR, papalabas ng CR yung kaaway mo. Hindi ka na lang magsi-CR, pipigilin mo na lang. Di ba? Pinahirapan natin ang ating sarili. Love your enemies, una, by greeting them. It is not hypocrisy. It is what? Maturity. Pangalawa po, how to love your enemies. Ito, very interesting po itong pangalawa na ito. Painom muna. How to love your enemies? Disarm them. Ano yan? Tanggalin ng braso? Tanggalan mo daw siya ng armas, hindi braso. Disarm them. Ano ang ibig sabihin yan? Tingnan nyo, basahin natin. Matthew 5:39-41. But whoever slaps you on your right cheek, eto na. Pag sinampal ka sa kanan, pasampal mo yung kaliwa. Noong binabasa natin to, nung bata pa tayo, nababasa natin to, ano to, gagawin ko ba to? Kapag ka dinimanda yung damit ko, bigay ko pati yung balabal. Kapag ka pinagbuhat ako ng 1 milyon, magbubuhat ako ng 2. Ang hirap naman ito. Papasampal ko na yung kaliwa, pinasampal ko pa yung kanan. Ang hirap nito. Pero bakit po kaya sinabi ng Panginoon ito? This is one way na our enemies will be disarmed. Ano ibig sabihin yan? Do something that they do not expect that you will do. In other words, gulatin mo sila. Parang napapanga siya. Ha? Mapapaisip siya, ba't niya ginawa yun? Gulat na gulat siya. Kaaway ko yun ah. Ba't niya ginawa kaya itong bagay na ito sa akin? Halimbawa, birthday niya. Piniem mo siya, happy birthday. Gulat siya bigla. Uy, bakit ako pinipm nito? Kaaway ko to ah. Binati ka, happy birthday. Binati mo siya, happy birthday. Diba, nagpasko, Valentine, nagpadala ka ng regalo. Magugulat siya, bakit nagpapadala ng regalo to? Kakaiba to ah. Kakaiba tong tao na ito ah. Kaaway ko pero nagpapadala ng regalo. O kaya nagkasakit. Dalawin mo. May sakit pala dalawin mo. Di ba? Magugulat siya at dumating ka. O kaya binabadmouth ka sa Facebook. Di ba? Padala mo ng abuloy. Hindi. Kung may patay sila, padala mo ng abuloy. Pero kung buhay pa, wag mong padala ng abuloy. Wag mong sabihin, abuloy ko to sa'yo. Pero buhay pa. Ibig sabihin, do something good. Do something na magugulat siya, mapapanganga siya. Grabe to ah. Bakit ako binabati ito? Kanina, binati ako sa jeep. Tapos ngayon, binati ako ng happy birthday. Magugulat siya. Magagalit pa ba siya nun? Madidisarm. Mawawalan siya ng bala. Mawawalan siya ng armas para ibato sa'yo. Kasi yung ginawa mo sa kanya, kamangha-mangha. Tanging ang Panginoon at ang banal na Espiritu lang makakagawa ng mga bagay na gano'n. Alam niyo po, one problem that we have, kaya po gusto natin gumanti lagi. Kaya po gusto natin na bumawi. Kasi meron po tayong tinatawag na victim mentality. Say it with me. Victim mentality. Kayo po. Victim mentality. You have to avoid victim mentality.
Ano po ibig sabihin ng victim mentality? Ang feeling po natin lagi, tayo ay biktima. Kaya dahil ikaw ay biktima, babangon ako at dudurugin kita. Biktima ka eh, di ba? FPJ, binugbog ka eh. So magpa-practice ako para gumaling ako, para makipagbugbugan din ako, bugbog kayo sa akin. Di ba ganon? Meron tayong ganung uri ng mentality. Gusto natin gumante dahil feeling victim tayo. Pero hindi naman kailangan gumante. You can be a donor. Alam niyo po, nung high school ako, kwento ko lang sa inyo, mabilis lang. Ako po ay nag-high school sa pinakamalaki, according sa Guinness Book of World Records, pinakamalaking high school sa buong mundo. Ang Rizal High School. Sobrang laki po nitong school na to. Ang graduation po namin, 2 araw. Sobrang laki. Gusto niyo malaman gaano kalaki? Nung gumraduate po ako, 4th year high school, 75 ang sections. 50 kada section. 4th year lang yun, ha? 4th year lang yun. So, kayo na mag-math nun. 75 sections times 50 per section. 4th year lang yun. Siyempre, 4th year, mas kokonti. Mas marami 3rd year. Mas marami 2nd year. Mas marami ang 1st year. Siyempre, mga bagong pasok. Ganun kalaki. Yun pong high school namin noon. At siguro isipin nyo, natuto ka ba ron, pastor? Ganun karami? Ay, yung high school po namin, maraming lumitaw na mga kilalang tao doon. Diyan po nanggaling si Senator Jovito Salonga. Graduate dyan. Neftali Gonzales, si Rene Sagisag, si Jonathan Escobedo, at si Jojo Bagasina. Oh, di ba? Diyan ho nag-graduate sa high school niya. Okay, balik tayo sa kwento. So, 2nd year high school po ako noon, panggabi ng 2nd year high school. Ang labas po namin ay alas 7:40 ng gabi. Hindi alam ng mga kabataan ang ibig sabihin na alas 7:40. 7:40 yun. 7:40 p.m. ang labas namin. So, yun yung huling subject ko. Paglabas nyo po sa main gate namin, medyo mahaba pa yung lalakarin nyo hanggang Sakayan. Siguro mga, I don't know, mga kalahating kilometro or 600 meters. Mahaba yung lalakarin. At madilim yung lalakarin namin. Sa labas po ng high school namin, ay meron pong several communities ng mga depressed areas. Doon po sa labas ng high school namin na yan. Isang gabi po, paglabas ko ng high school, dahil nga maraming depressed area at madilim, maraming nangingikil. Kaya nung gabi na yon, paglabas ko po, alas 7:40, mag-aalas 8, meron hong lumapit sa akin na grupo ng mga, hindi ko lang kung tawag sa kanila, geng-geng. No, meron lumapit sa akin na grupo, tapos inakbayan ako. Sabi sa akin, pengin piso. Piso pa lang nun. Ang baon ko na 10 piso. 1986. Na inakbayan ako, sabi, pengin piso. Siguro kung kayo inakbayan at hinihingan kayo ng piso, ano gagawin nyo? Diba? Magbibigay kayo ng piso, di ba? Alam niyo po, ito sabi ko, sabi, pengin piso. Sabi ko, ilan kayo? Angas eh. Ilan kayo? 4, sabi niya. O ito, 4 na piso. Tigpipiso kayo. Tigpipiso kayo. Tapos, umalis na po ako, sila ay napanganga. Di ba? Napaisip sila, ano yun? Piso lang hinihingi natin Ba't tayo binigyan ng 4 na piso? Ito ba yung ibig sabihin na disarm? Biglang na-disarm sila. Biglang, tingnan niyo po ito Sabi ko nga, avoid victim mentality, di ba? Kanina, ako po ay biktima kasi hinihingan ako ng piso. Pero dahil nagbigay ako ng tig-pipiso sa kanila, ano nangyari sa akin? Biktima pa ba ako? Hindi na. Ano na ako? Diba, parang, ayoko naman gamitin yung word pero parang naglimos pa nga ako. Diba, parang ikaw yung biktima, instead, ikaw yung parang nagbigay ng donor. Naging donor ka ba? Naging charity ka pa? Naglimos ka pa kung gusto mong tignan sa ganoong paraan. Nabaligtad. Hindi ka naging biktima. Kaya kinabukasan ng gabi, ang uwi ko na naman, gabi na naman, nagsama na ako ng mga kaibigan. Wala akong pera. Baka dumami sila, 12 na yun, tigpipiso. Baon ko na 10 piso lang. Pero yung po ibig sabihin, avoid victim mentality. Huwag ikaw yung laging kawawa, kaya kailangan mong gumanti. Kailangan mong baliktarin yung situation. Nagdadrive ka, meron nakikipag-gitgitan sa'yo.
Ay, mga nagdadrive dito, alam niyo po yung ibig ko sabihin eh. Talagang kulang na lang, sige, kung sino unang bumangga, ikaw magbabayad. That's nagigit-gitan kayong dalawa. Minsan po nangyayari sa akin yan, nakikipag-gitgitan. Tapos ano na, feeling niya, kailangan niyang unahan ako talaga, hindi na ako umandar. Hinayaan ko na siya umandar. Pero dahil akala niya makikipag-gitgitan ako, napabilis yung andar niya. Muntik niya ngayon mabanggay nasa unahan. Kasi nagpreno na ako, pinauna ko na siya. No, avoid victim mentality. Kapag iniisip po natin na biktima tayo, ang gusto natin lagi, gumante. Yan, sa mga eat all you can na yan. Lalo na yung may mga tempura na eat all you can. Nakapila yung mga tao sa tempura, oh. Wala pa yung tempura, yung mga tao, gaganon-ganon. Paglagay ng tempura na ganon, yung mga tao, daluhong, kuwanan sila, tempura, oh. Ubos ka agad. Na kapag ikaw yung victim mentality ko, awa naman ako, wala akong nakuha ng tempura. Pero kung ikaw naman, meron ka ng tempura, meron ka ng dalawa dyan, tapos nakakita mo sila, oh, nag-uunahan doon, eto sa inyo na to. Hindi ka victim. Ikaw pa ngayon yung nagbigay sa kanila. No? Mas maganda po mataas yung atin pong yung pananaw. Meron may birthday, ito, lagi nangyayari to. Meron may birthday, hindi ka na-invite. Tignan nyo naman ilan tayo rito. Kung lahat tayo i-invitahin sa birthday, mamumulubi, yung sasabihin niya, ayoko na mag-birthday. No, minsan po talaga hindi tayo may invite sa birthday. Minsan talaga hindi tayo may invite sa kasal. Minsan talaga hindi tayo may invite sa dibu. Normal lang po yun kasi hindi naman talaga tayo lang kaibigan eh. Marami pang kaibigan na group yan. So wag ho tayo magdamdam kapag hindi ho tayo naiimbita. Pero kung dapat imbitado ka, tingin mo dapat imbitado ka, hindi ka in-invite. Kunyari, yung magbe-birthday, anak mo, nanay ka, ayaw kang imbitahin. Sobra naman yan. Ano gagawin mo? Magmamaktol ka? Magpo-post ka sa Facebook? Victim mentality po yan. Ano gawin mo? Bumili ka ng lechon manok, padala mo sa kanila habang nagkakainan sila. Biglang maaalala niya, ay, hindi ko pala in-invite yung nanay ko. Hindi ka victim, kundi binaligtad mo yung situation. You have to disarm our enemies. Huwag maging timawa. No, think higher. Lampasan po natin. Alam naman natin yung utak timawa. Alam naman natin yung utak alipin na ganyan. Huwag magmukmok kasi hindi ka kasali. Di po ba? Kung hindi kayo sinali, pananagutan nila yon sa Diyos. Kung dapat kasali ka, hindi ka sinali, pananagutan nila yon sa Diyos. Pero ang reaksyon mo, pananagutan mo sa Diyos. Diba? Ulitin ko yun. Pananagutan nila kung inargabyado ka nila, pero pananagutan mo ang reaksyon mo sa Panginoon. At kung kayo naman yung nag-birthday, tapos alam nyo hindi nyo in-invite yung iba, wag nyo namang ipangalandakan pa, post pa ng mga picture na ito lang ang mga kaibigan ko. Wag nang ganun. Naghahanap tayo ng gulo kapag ka po ganun. Okay? Pangatlo. Third way, to love your enemy. Refuse to speak evil to them. Refuse to speak. Kanina na binabasa ko ito, blanco pa lang eh. Refuse to speak to them. Refuse to speak evil to them. Matthew 5:44, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you. Minumura ka, sinusumpa ka, bless those who curse you. Refuse to speak evil to them. Blessing daw sa halip na curses. Why? Because when you speak evil, you become evil. Diba? Nahawa ka eh. When you speak evil, you become evil. Sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung punong-puno ng kapagkamuhi ang puso mo, magsasalita ka tuloy ng masama doon sa kinakaawayan mo. Kasi yun ang laman ng puso mo. So refuse to speak evil. Alam ko naman, of course, tao rin naman tayo, masarap magsalita ng masama. Siyempre, parang nakakaluwag ng kalooban po natin. Pero hindi po yan ang turo ng Diyos. Hindi tayo tao lang. Tayo po ay may Holy Spirit sa loob natin. So refuse to speak evil to them. At lalo na kapag ano ba tawag dito? Minsan nag-speak tayo ng tao sa isang tao ng masama. Alam niyo po ano tawag doon? Backbiting. Backbiting. So beware of backbiting. Alam naman natin yung backbiting, di ba? Sinasaksakan ng patalikod. Nangyayari po yan. Pag nakatalikod ka, lumalabas yung tunay
Pag nakaharap ka, mabait. Refuse to speak evil to them. Nagkukwento ka sa kanya, may secret ka. Pagkatapos, pagka hindi ka na nakaharap, inilalaglag ka. Yung mga confidential na pinag-uusapan, bigla na lang naka-screenshot, tapos nakasend sa iba. Ako, ang daming gumagawa niyan ngayon. Marami yung pinagmumula ng gulo dahil sa screenshot. So kaya, siguro, aminin ko sa inyo, nag-iingat po ako, minsan kapag kami sasabihin po ako na naiisip ko, baka screenshotin to tatawagan ko na lang, kakausapin ko na lang. At least pag tinawagan ko, nag-usap kami, sinabi ko yung mga gusto kong sabihin, hindi niya may screenshot. Unless naka-record. Sobra naman yun pag ni-record pa. So pagka naka-screenshot kasi, resibo. Pagka wala kang kawala. At least nag-uusap kayo, pwede mo sabihin na sinabi ko ba yun? Hindi ko maalala na sinabi ko yun. At baka makalimutan na rin niya o hindi niya naintindihan. Diba? Kaya pagka meron ng usapan na medyo alanganin, tingin ninyo, isipin niyo yun. Baka screenshotin to Wag mo nang i-PM, tawagan mo na lang. Mag-usap na lang kayo. Okay, so beware kapag kaganyan. Avoid or refuse to speak evil to them. Minsan po sa prayer gathering, minsan po meron ganyan no? Sometimes we speak evil to other people through prayer request. Di ba? Pag-pray natin ang asawa ko, bakit? Inutil. Ako naman yan. Prayer request ba talaga yan? O chismis? No, pag-pray natin si kapatid na ganyan, bakit? Buntis na naman, iba ama. Grabe namang. Refuse to speak evil to our enemies. Pang-apat po. Number 4, to love your enemies, ask God to bless them. Hingin natin na pagpalain sila ng Diyos. Nandiyan pa rin po tayo sa Matthew 5:44. Same verse pa rin po tayo. But I say to you, love your enemies and bless those who curse you. Andun yung word na bless, di ba? Ganyan po ito. Kanina po, refuse to speak evil. Ibig po sabihin nun, huwag kang ibig sabihin nun, pigilin mo ang sarili mo para maglabas ng masasamang salita. Okay? Pigilin mo ang sarili mo na maglabas ng masamang salita. Ito pong pang-apat na ito, magre-release ka naman ng mabuting salita. Hindi lang yung pinigil mo sarili mo, nag-release ka naman ng magandang salita. It's not withholding bad words, but now releasing good words to your enemy. Mahirap din po yan. Hingin mo sa Panginoon. Hingin mo sa Panginoon yung gusto mo para sa'yo, hingin mo rin para sa Kanya. Sabi mo, Lord, sana pagalingin mo ako sa sakit ko. Siya rin. Sana pagalingin mo siya sa sakit niya. No, pronounce blessing. At kapag ginawa po natin yan, no, you become a blesser. Not a loser. Pero kapag tayo po yung lagi na lang negative ang lumalabas sa bibig natin, we are a loser, not really a blesser. Why? Because the blesser is always greater than the one being blessed. Di ba? Kung sino yung nag-bless, greater yon kaysa doon sa binless. So be a blesser rather than a receiver only. Kung receiver ka, mag-bless ka rin sa iba para nagiging pantay ang blessing na dumarating po sa atin. So you will receive greater blessing from the Lord if you are a blesser as well. Panlima po. Panlima, how to love your enemies, do good to them. Gawan natin sila ng mabuti. Matthew 5:44. Matthew 5:44, do good to those who hate you. No? Parang minsan, hindi ko na kailangan ituro ito, hindi ko na kailangan pahabain ito eh. Maging mabuti tayo sa mga tao kahit hindi po sila mabuti sa atin. Kaaway mo siya, mahilig siya sa mangga, meron kayong puno ng mangga, o yung kapitbahay mo may puno ng mangga, isungkit mo. Bigyan mo ng mangga. Tignan ko naman kung hindi ka mapaglihan yan. Diba? Meron kang beauty secret. Mga babae, beauty secret no? Meron kang na-discover na magandang moisturizer. Share mo. Magandang toner, i-share mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, share. Alam mo, may nakita akong magandang beauty product. Eto, bilhin mo to para gumanda ka naman. Sabi mo sa kanya, aawayin ka na naman nun.
Di ba, kailangan niya ng nalobat siya. Yan maganda. Nalobat siya. Tatanong siya, sino mayroon type C? May type C ka. Ito, may type C ako. Kaaway mo siya. Di ba? May type C ako. O di ba? Fast charger pa to. Di ba? Magkakabati kayo talaga. If you do good, even to those who are doing evil to you, napakaganda po na nito. So, paano pastor kung ginagawan ko na nga ng mabuti? Tapos, ang response pa rin sa akin, parang galit pa rin. Ano gagawin natin? Alam niyo po, yung response niya does not matter. What matters is we are obeying what is commanded to us to do. Commanded for us to do. No, it's about obedience to the Lord. Yung response, pananagutan niya sa Diyos yun. Pero tayo po, yung ginawa natin, yun ang pananagutan po natin sa Panginoon. So take every opportunity to do good to other people. Alam niyo po, isa po yan sa gustong-gusto ko po na matutunan sana nating lahat. Mag-ipon, listen, mag-ipon, sorry for the term mag-ipon ng utang na loob sa iyong kapwa. Na mag-ipon ka ng utang na loob. Meron siyang kailangan, kaya mo naman ibigay, may istorbo ka ng konti, ibigay mo na. Kahit medyo may istorbo ka ng konti. Dahil goodwill ang tawag po, nagtatanim tayo. Lalo na po yung sa mga iba sa atin dito, mga sa subdivision nakatira, na iba sa atin dito, mga mararangya. Hindi. Alam niyo po yung mga subdivision nakatira, minsan hindi magkakakilala. Itong bahay na to, katabi niya lang ito, hindi niya kakilala. May katabi silang bahay, pangatlong bahay, hindi sila magkakilala. Bakit po? Kasi hindi nila kailangan ng isa't isa. Ito, si bahay number 1, kailangan niya na hagdan. Yung kapitbahay niya, bahay number 2, may hagdan. Manghihiram ba siya? Hindi. Pupunta na Ace Hardware yan, bibili ng sariling hagdan. Kasi kaya niya. Diba, sa halip na manghiram, bibili na lang siya. Dahil nahihiya siya, nanghihiram siya. Diba? So, yung iba naman po sa atin, maganda na yung mga kapitbahay natin, tulong-tulong tayo Kaya minsan magaganda yung samahan kasi may martilyo siya, may lagari ka naman. So, hiraman kayong dalawa, magkabati kayong dalawa. Diba? So, pag kayo po, halimbawa, yung mga gano'n, yung unang sinabi ko na medyo magkakalayo yung mga bahay, maganda mag-ipon ng utang na loob. May kakilala po ako na ganyan. Okay, may kakayahan po ito, may kakayahan din yung kapitbahay niya. Maya-maya po, yung kapitbahay niya, nagdo-doorbell sa kanila. At nakita niya sa kanilang CCTV, syempre, nakita niya sa kanilang CCTV, kapitbahay ito Ano kaya kailangan ito? At nung binuksan niya po yung gate, pumasok yung kapitbahay niya, nagpapaturo sa cellphone. Hindi marunong mag-cellphone. Paano ba nila log out? O paano ba nagko-comment? O paano ba ito ginagawang ganyan? Alam niyo na may mga matatanda. Call a friend. Diba? Nagpapatulong sa cellphone. Itong kapitbahay number 1, pwede niya sabihin na para yan lang tatawagin ko lang ibang tao para tumulong sa'yo dyan. Tulungan mo nga ito at may ginagawa ako, iiwanan niya. Pwede niyang gawin yon. Pero mas maganda, wag mo iwanan. Ang maganda, tulungan mo siya. Kasi hindi naman lagi na yung kapitbahay mo lalapit sa'yo para humingi ng tulong. At kung tinulungan mo siya, habang buhay mo na siyang tinulungan. Kasama na sa record, kasama na sa memory niya yon. Nagkaroon kayo ng magandang relationship. Kung hindi naman po tayo naabuso, let us do good to other people. Kasi tanim po yan. Goodwill po yan. Dumadami po. Kasi darating ang panahon, wag naman sana, pero sayaw sa gusto natin. Darating ang panahon, mangangailangan ka. Darating ang panahon, meron kang 4 na kotse sa garahe, walang marunong mag-drive. Yung kapitbahay mo, minamata-mata mo, siya pala yung marunong mag-drive. Darating ang panahon, marami kang, alam mo yun, lahat nasa sayo, pero mangangailangan ka pa rin ng kapwa mo. So, do good to your neighbor. Kung may pagkakataon, may istorbo ka ng kaunti. Lunes na ng gabi na nga lang pahinga ko, tapos tatawagan pa ako. Tanim yun. Hindi ka lugi kapag nakapagtanim ka ng kabutihan sa iyong kapwa. So, do good to your neighbors. Kahit enemy or hindi mo siya enemy, do good to them. Okay? So, yan po yung panlima natin. How to love your enemies, lalo na, do good to your enemies. At panghuli po,
ika-6, pray for them. That's verse 44. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Hindi po pwede mawala yung prayer na yan. Ipanalangin natin yung mga kaaway natin. Kasi po si Jesus prayed for His enemies. So kung tayo ay anak ng Diyos, Jesus prayed for His enemies, we should also pray for our enemies. Sabi ni Jesus, sabi nakapako siya sa krus, ano sabi niya? Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pinako na siya sa krus, patawarin pa daw. Pray for your enemies. Ano pagpe-pray ko, pastor? Kanina sabi natin, pag-pray natin na i-bless, di ba? Pero meron tayong maganda ipag-pray. Pag-pray natin na magkaayos. Lord, sana magkaayos na kami nito. O sana maging malambot ang puso namin pareho. O sana kapag ka nagkita kami, magkaroon kami ng opportunity na magkaayos kami. Pag-pray natin, Lord, sana tigilan na niya yung ginagawa niya na nakakainis sa akin. Tigilan na niya yung mga nakakairita. Kaya tuloy hindi ako makamove on dahil sa ginagawa niya. Sana Lord, tigilan na niya. At sana Lord, kapag ka nakita kami, maging humble kami pareho. Siya, tsaka ako, maging humble kaming dalawa. And minsan siguro, maybe you can pray, you can say this prayer, Lord, be honest. Lord, I hate this person. You can pray that. I hate this person, but I pray that you will allow na magkaayos kaming dalawa. You can pray that. It is a sincere prayer from the heart, and God will honor that. So ito po pinag-uusapan natin na ito. Alam niyo po, hindi lamang naman ito utos na kailangang sundin. May bunga po ito. All of these 6 are teaching us to una, trust God. Kapag ginawa po natin ito, pinapakita natin, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sumusunod tayo sa utos niya, alam natin ito ay mabuti, alam natin maganda ang bunga nito. This is our exercise of trusting the Lord. Pag ginawa natin, kahit mahirap. Also, it is also teaching us to exercise our faith. Nasusubukan po natin yung ating pananampalataya. Kasi tignan niyo po, bakit tayo nag-aaral ng Bible? Para saan? Saan mo gagamitin? Bakit tayo nagsasama-sama to worship? Saan mo gagamitin? Diba? Bakit tayo yung mga ginagawa natin, fellowship, mamayang hapon, may activity tayo, para saan? Bakit ka nagpapalakas spiritually? Saan mo gagamitin? Sa problema? Siyempre. Sa kaaway. Sa mga pangyayari sa buhay natin na mabibigat. Kasi kapag all is sailing smoothly, pag maayos ang lahat, kung ako po yung piloto ng barko, kung ang dagat ay mapayapa, lahat ng training ko, hindi ko na naman magagamit. Kasi yung barko, gaganon-ganon lang yun Mapayapa ang dagat Pero kapag umaalon, malakas ang bagyo, nagta-tidal wave, doon ko na ilalabas lahat ng husay ko, lahat ng natutunan ko bilang driver ng barko. Pero kapag payapa, tayo mga Christians, pagka payapa, hindi natin na ilalabas ang pagka-Christian natin. Pero kapag may kaaway ka, lumilitaw ang pagka-Kristiyano mo dapat. Pagka may problema, lumilitaw ang pagka-Kristiyano mo. Lumilitaw na nakikinig ka ng sermon, umatin ka ng Bible study, doon lumilitaw. Para yung toothpaste. Yung toothpaste na yan, o kahit na gaano kamahal o kasarap ang laman yung toothpaste na yan, toothpaste lang yan hanggat hindi pinipiga. Pero pag piniga, lumalabas yung quality ng toothpaste. Ganun tayo mga Christians. Hanggat hindi ka pinipiga, hindi lilitaw ang quality mo bilang Christian. Pero pag piniga tayo ng Diyos, doon lilitaw ang ating lalim, ang ating tayog, ang ating tapang, ang ating tibay, ang ating pananampalataya, doon lilitaw. Kapag may kaaway po tayo, pagkakataon na lumitaw ang pagiging Christian po natin. Grab the opportunity to reveal who you are and walk the path of blessing. Meron pong blessing ito at the end. Hindi po tayo kinakawawa ng Diyos. Ulitin ko, hindi ka kinakawawa ng Diyos. Hindi ka tinuturuan ng Diyos magpaapi. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos na magpakawawa na lamang. Hindi po. Lahat po ito, merong pagpapala bandang huli. Dito man
o sa kabilang buhay, hindi ka lugi. So mga kapatid, yung tanong ko kanina simula, may kaaway ka ba? 6 ito na pwede nating gawin kung may kaaway tayo. And I hope, hindi ako naririnig ninyo ngayong umagang ito, kundi ang salita ng Panginoon na nangungusap sa atin. No, kung lahat po tayo rito, hindi ko naman maipapangako na hindi tayo magkakaroon ng kaaway. Maski naman ako, nagkakaroon ako ng kaaway. Di ba? Hindi ko maipapangako na wala tayong kaaway. Pero kung magkaroon man tayo ng kaaway, mga kapatid, may turo ang Biblia pagdating dyan. At dapat lamang po, sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, maipakita po natin na tayo ay tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan po ng mga 6 na paraan na to kung paano natin mamahalin ang ating kaaway. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Maraming salamat po sa mga salita mo na naipahayag. Maraming salamat, Lord God, sa kapangyarihan ng iyong salita. Hindi po sa pamamagitan ng tao, kundi sa kapangyarihan po ng Espiritong Banal na nangungusap, humihipo sa puso ng bawat isa sa amin. Ama, may mga kapatid po ako rito na may mga kaaway. Dinadalahin ko po, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Dinadalahin ko po na sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng inyong mga salita, tumarak nawa ito, Panginoon, bilang patalim at bilang sandatang espadang matalim, Panginoon, sa kanilang mga kaluluwa, sa kanilang mga espiritu, at ipaalala mo sa amin, Panginoon, na mas importante ang pagiging anak mo kaysa anuman po na bumabagabag sa aming mga kalooban. Mas importante po, Panginoon, ang pagmamahalan. Mas importante po ang kapayapaan. Minsan po, Panginoon, maliit na tango lang, tapos na kagad ang problema. Maliit na kamayan, tapos na kagad ang problema. Huwag niyo po nawang ipahintulot na malinlang kami ng kaaway. Na kami po, Panginoon, ay magpatuloy na hindi ayon sa kalooban mo dahil sinusunod namin ang aming pagmamataas o ang aming mga pride. Turuan niyo po kami na mamuhay sa kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, at pananampalataya. Salamat, Lord. Kinocommit ko po sa inyo, Lord God, ang church na ito. Kinocommit ko po sa inyo ang mga kapatid na nasa online. Kinocommit ko po sa inyo, Panginoon, na nagre-review nito ngayon sa YouTube. Kinocommit ko po sa inyo, Panginoon, ang bawat kapatiran. Salamat po, Ama namin. Thank you for your power and the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.